Madalas nilang sabihin na ang kambal na magkapatid ay mayroong espesyal na ugnayan na sila lamang ang nakakaintindi. Subalit ang kambal sa kwentong ito, bagaman sila'y magkahawig, sobrang magkasalungat ang kanilang ugali. Isang bagay itong magpapahamak sa isa sa kanila. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Sa simpleng bayan ng Gadsden, Alabama, ipinanganak noong July 14, 1945 sa isang mag-asawa ang kambal na pinangalanan nilang Betty Joy at Peggy Gay Woods. Sila ay fraternal twins na parehong kinagigiliwan at minamahal ng kanilang mga magulang. Sa kanilang paglaki, bagaman sila ay magkaiba ng mga hilig at ugali, pareho silang mahusay at magaling sa kani-kanilang larangan. Ang dalawa ay naging sikat sa kanilang paaralan kung saan si Betty ay naging isang student council officer at madalas rin itong nagpo-perform sa mga plays at talent show. Inilalarawan itong talentado, mahilig mag-ayos, natural na magaling manamit at charismatic. Si Peggy naman ay naging homecoming queen at itinuturing na pinakamaganda sa kanilang klase ayon sa mga kaeskwela. Subalit hindi kagaya ni Betty, simple lamang itong manamit, palakaibigan at mabait. Matalino din ito at mahilig mag-aral. Kaya bagaman magkakambal ang dalawa, ito ay isa lamang sa mga bagay na pinagkaiba nila. Pagka-graduate sa high school, ang dalawa ay nagpakasal agad at nagkaroon ng mga anak, pero pareho din silang na-divorce sa kanilang mga asawa pagkalipas lang ng ilang taon. Kalaunan, ang magkapatid ay nakahanap muli ng bagong pag-ibig at ng pagkakataong iyon, masasabi mong mas maayos na ang kanilang naging buhay kumpara sa una nilang kasal. Si Peggy na nagtatrabaho ng mga panahong iyon bilang first grade teacher ay nakapangasawa ng isang Baptist deacon na nagngangalang Winlow. Isa rin ito sa mga lead singer sa kanilang choir. Nang sila ay kinasal, siya na ang tumayong ama ng dalawang anak ni Peggy at inampo nito. Kalaunan, nagkaroon din sila ng isa pang sariling anak. Ang kakambal naman niyang si Betty ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa Huntsville Humana Hospital at nagsispecialize sa kidney dialysis. Doon na rin niya nakilala ang kanyang naging pangalawang asawa na si Dr. Jack Wilson. Si Dr. Wilson ay isang ophthalmologist na nagtatrabaho sa parehong hospital at kinikilala rin bilang isa sa mga magagaling na doktor ng bayan. Nang nagkakilala ang dalawa, mabilis na nahulog ang loob nito kay Betty dahil sa magiliw na personalidad nito. Dahil doon, nagkasundo sila agad at naging mas malapit pa sa isa't isa. Si Jack ay 55 years old na ng mga panahong iyon at ito ay kilalang mapagbigay at mabait sa kanyang pamilya, katrabaho at mga pasyente. Minsan pa nga, hindi na ito nagpapabayad ng kanyang fees, lalo pa kung makita niyang mahirap sa pinansyal ang kanyang pasyente. Maliban pa doon, pare-pareho lang din ang trato nito sa kahit sino mang taong humihingi ng tulong sa kanya, maging sila man ay mayaman o mahirap. Para din sa kanyang mga katrabaho, si Dr. Wilson ay may busilak ng kalooban na itinuturing na pamilya ang mga tao sa kanyang paligid. May masayahin din itong personalidad, palabiro at madalas mong makikitang nakangiti. Ito ang iilan sa mga bagay na nagustuhan din ni Betty sa kanya. Nang sila ay naikasal na, medyo nag-iba ang ugali ni Betty pagkalipas ng panahon. Lalo na nang nakaranas ito ng magandang buhay dahil sa laki ng sahod ng kanyang asawa. Di tumagal, nagpasya itong tumigil na sa pagtatrabaho at i-enjoy na lamang ang perks ng pagiging asawa ng isang eye surgeon. Madalas itong nakikitang nakasuot ng Rolex at umiikot-ikot sa bayan sakay ng kanyang burgundy na Mercedes convertible. Maliban pa doon, ang mag-asawa ay nagmamay-ari din ng itim na BMW.
Naging mahilig ito sa pagpaparty, pag-inom ng alak at sa pagbili ng mga mamahaling gamit. Nagsimula rin itong magkolekta ng mga bagay kagaya ng fur coats, diamonds at iba pang luxury items. May 22, 1992, sabik na naghahanda si Dr. Jack Wilson sa kanilang biyaheng mag-asawa papuntang Santa Fe, New Mexico ng susunod na araw. Umaasa ito na ang biyaheng iyon ay lalong magpapatibay ng relasyon nilang mag-asawa dahil sobrang mahal niya si Betty at gagawin niya ang lahat para lamang mapasaya ito. Subalit ang mukhang perpekto nilang relasyon ay hindi palaging maayos. Dahil ang mabait na doktor na ito ay may sarili ding kinakaharap na problema. May sakit itong tinatawag na Crohn's disease na isang inflammatory bowel disorder. Ibig sabihin, kinakailangan itong magsuot ng colonoscopy bag sa kanyang tagiliran na hindi ganoon kakomportable para sa kanya. Maliban pa doon, ito din ay pinandidirihan ni Betty. Wala man lang itong awa sa doktor at kinukutya pa niya ito sa harap ng publiko sa pinakawalang puso na paraan. Sinasabihan niya ito ng mga bagay kagaya ng nakakasuka ka, nakakadiri at ayaw na kitang makita. At gagawin niya iyon kahit pa sa mismong harap ng mga tauhan ni Dr. Wilson sa kanyang opisina. Siyempre, ang mga salitang iyon ay sobrang nakakasakit sa kalooban ng doktor, lalo pa na hindi na nga madali ang kanyang pinagdadaanan. At ang tanging taong inaasahan niyang makakaunawa at magsusuporta sa kanya ay siya pang unang nandidiri sa kanyang kalagayan. Simula din ang sakit niyang ito, hindi na tumatabi sa kanya si Betty at sa loob ng bahay, natutulog sila sa magkaibang kwarto. Kalaunan, ang kanyang asawa ay nagsimula ding mag-imbita ng iba't ibang lalaki sa bahay at walang konsensyang nagtaksil sa kanya. Minsan pa nga, kahit nahuli na sila ng doktor, parang wala lang itong pakialam at ipinagpatuloy ang pakikipaghalikan sa kanyang lalaki. Sinabi rin niya sa asawa na kailanman hindi na siya muling makikipagtalig pa dito. Ngayon, ang tanging bagay na lang na gusto ni Betty sa doktor ay ang kanyang pera dahil ito naman talaga ang dahilan kung bakit niya pinakasalan ng doktor nang simula pa lamang. Sa kagustuhan niya ring panatilihin ang marangyang buhay, hindi binitawan ni Betty ang doktor kahit pa wala na talaga siyang pagmamahal dito. Samantala, ang kakambal naman ni Betty na si Peggy ay namumuhay lamang na napakasimpleng buhay. Kilala itong mabait at matulungin sa kapwa, kagaya na lamang ng tinulungan niyang handyman na nagngangalang James White. Isa siyang taong halos talunan sa lahat ng bagay sa buhay niya. Nawala sa kanya ang kanyang mga anak, iniwan rin siya ng kanyang asawa at palipat-lipat ng trabaho. Nagkakilala sila ni Peggy nang naghahanap ito ng karpentero para sa konting project sa kanilang paaralan. Nangangailangan kasi siya ng bookshelf sa kanyang classroom at doon niya napag-alaman na si James pala ay isang handyman sa kanilang bayan. At dahil wala itong trabaho, nagpasya siyang ibigay ang proyekto dito. Sa pagnanais niyang matulungan ito na magkaroon ng ibang pagkakakitaan, nang nangailangan ng kapatid niya ng isang tauhan, mabilis niya itong inirekomenda. Subalit ang pag-hire ni Betty dito ang magsisimula ng isang gulo sa pagitan ng magkakambal na hindi basta-bastang makakalimutan ng kanilang bayan. Maliban sa pagiging karpentero, si James ay isa ring drug addict, sinungaling, cheater at iba pang masamang mga bagay. Pero mukhang may iba pa siyang gustong idagdag sa listahang ito. Taong 1992 sa Huntsville, Alabama, patuloy lang sa pag-e-enjoy si Betty Wilson sa kanyang pagbubuhay dalaga dahil bored na ito sa kanyang 14 na taong kasal sa asawang si Jack na mayroon namang malubhang sakit. At noong buwan ng May ng parehong taon, ang pagsasama ng dalawa ay tuluyan nang magtatapos. Mga bandang hapon, pagka-uwi ni Dr. Wilson sa kanilang bahay pagkatapos ng trabaho, may hindi inaasahang sorpresang nakahanda para sa kanya. Nagtatago sa likod ng pader ay si James White na kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating habang hawak-hawak ang baseball bat sa kanyang mga kamay.
Pagkadaan ng doktor sa kanya, agad niya itong sinugod pero noong una, nagawa pa niyang saluhin ang unang paghampas ni James kaya pinag-agawan nila ang bat. Ngunit nang naagaw ni James ang baseball bat, dito niya nasunod-sunod na inatake ang doktor at pinaghahampas ito ng malakas sa ulo hanggang sa ito ay bumagsak sa sahig ng duguan. At hindi pa siya nakontento sa brutal niyang pag-atake dito. Naglabas pa ito ng kutsilyo at sinaksak si Jack sa katawan na hindi bababa sa 2 beses bago tuluyang umalis sa bahay. Iniwan niya lang sa sahig ang naghihingalong doktor katabi ng dugo ang baseball bat na ginamit ni James sa paghampas sa ulo nito. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Betty sa bahay mula sa kanyang Alcoholic Anonymous meeting at dito na niya nadiskubre ang wala ng buhay na katawan ng asawa na naliligo sa sarili nitong dugo. Sa kanyang takot, tumakbo ito palabas ng pinto at agad na pumunta sa kanilang kapitbahay upang tumawag ng 911. Nag-report ito na nilooban daw at pinagnakawan ng kanilang bahay na nasaktan daw ang kanyang asawa. Ayon pa sa dispatcher, naramdaman niya ang pagpapanik at takot nito sa kanyang boses habang sila ay nag-uusap. Dumaan ang ilang minuto, mabilis namang dumating ang pulisya sa kanilang bahay at doon na rin nila kinumpirma na wala na talaga si Dr. Wilson. Hindi na rin sila nagsayang ng oras at agad na sinimulan ang investigasyon. Sa crime scene, wala silang nahanap ng mga fingerprints o kahit anong senyales ng pagnanakaw. Lahat ng credit cards ni Jack ay nasa loob pa rin ng kanyang wallet at ang buong bahay ay mukhang hindi rin niransak. Kaya ang dating nito sa pulisya, ang tanging pakay ng gumawa nito ay ang patayin lamang ang doktor. Bilang asawa at unang nakakita sa bangkay, in-interview din agad ng mga detective si Betty. Di tumagal, mabilis nilang nalaman ang hindi masayang pagsasama ng mag-asawa pati na rin ang pangangaliwa nito sa ibang lalaki. Subalit bagaman ito ay maaaring maging motibo sa paggawa ng krimen, wala silang ebidensya na magkokonekta kay Betty sa pagpatay ng mga oras na iyon. Kaya hindi rin sila makakabuo ng isang matatag na kaso laban sa kanya. Lumipas pa ang ilang mga araw habang patuloy ang pag-iimbestiga ng pulisya, nakatanggap sila ng tip mula sa isang informant. Nagsasabing may alam daw ito kung sino ang pumatay sa doktor. Ayon sa kanya, nang may isang beses na nalasing ang kanyang dating nobyo, kinausap siya nito at nabanggit niyang may nag-hire sa kanya upang pumatay ng tao sa Huntsville. At malakas ang kutob niya na ang taong tinutukoy ng kanyang ex-boyfriend at ang kamamatay lang na doktor ay iisa lamang. Pagkabigay niya ng salaysay at ng pangalan ng dating nobyo na si James White, agad na umaksyon ang pulisya at inaresto ito sa pagiging suspect sa pagpatay. Sa kanilang interview dito, nagbigay ito ng iba't ibang kwento at umamin din naman siya sa huli na siya nga ang pumatay sa doktor. Subalit iginiit niya na isa lamang siyang contract killer at may nag-utos lang sa kanya para gawin ang krimen. At ang sinasabi niya mga kliyente na nag-hire sa kanya ay ang magkakambal na sina Betty at Peggy. Dagdag pa niya, hindi lamang nanggagaling kay Betty ang mga utos, kundi pati na rin kay Peggy. At binayaran daw siya ng mga ito ng halagang $5,000 para gawin ang pagpatay. Nang puntong iyon, halos alam na ng lahat kung gaano kinamumuhian ni Betty ang kanyang asawa. Sa mga mata ng taong bayan, isa itong social climber na merong iba't ibang lalaki habang kasal sa mabait na si Dr. Wilson. Hindi maganda ang reputasyon nito sa karamihan, lalo pa at maraming nakakakita at nakakarinig ng mga pang-iinsulto niya sa asawa. Pero nang narinig naman nila ang pangalan ni Peggy bilang isa rin sa mga suspect, hindi ito mapaniwalaan ng buong bayan. Si Peggy ay lubos na ginagalang na guro sa kanyang paaralan at sa bayan ng Vincent, Alabama, siya ay minamahal din ng karamihan dahil sa kanyang busilak na kalooban at pagiging matulungin sa kapwa. Kaya para sa kanila, imposible na magawa nito ang ganoong klaseng krimen. Sa kabila nun, kahit wala mang forensic evidence,
na direktang nag-uugnay sa kambal sa krimen, ang testimonya ni James at isang librong naka-check out mula sa library na nasa pangalan ni Betty Wilson ay naging sapat na para sa mga otoridad na arestuhin ang magkapatid. Ang librong nabanggit ay ang hiniram na libro ni Betty mula sa Huntsville Library kung saan dito niya isinilid ang perang binayad kay James. Nakuha din ito ng pulisya mula sa kotse ni James nang siya'y naaresto. Di tumagal, nakita din ng pulisya ang revolver na ginamit sa pagpatay at pagmamay-ari din ni Betty sa isa namang inambanto ng bahay malapit lamang sa trailer ni James. Dahil dito, unti-unti na ring nalilinawan ang kaso. Pagka-aresto sa magkakambal, nakalabas naman agad si Peggy pagkatapos magbayad ng $300,000 na piyansa. Habang si Betty naman ay hindi nagawang magbayad ng piyansa kaya naiwan ito sa kulungan. Bago magsimula ang paglilitis, nakipagkasundo si James sa mga otoridad na papayag itong ituro at tumestigo laban sa dalawa kapalit ng mas mababang sentensya, kaya ito ay ginawa nilang star witness sa kaso. Sa paglilitis, kitang-kita ng mga hurado ang pagkakaiba ng magkapatid sa loob ng korte, katulad din ng ugali nila sa totoong buhay. Habang si Betty ay minsay pangiti-ngiti pa sa harap ng korte na parang hindi siya namatayan ng asawa, si Peggy naman ay halatang mapagkumbaba at nag-aalala para sa kanyang pamilya. Humarap bilang testigo sa korte hindi lamang si James, kundi pati na rin ang boyfriend ni Betty na si Errol Fitzpatrick upang magpatotoo tungkol sa kanilang relasyon. Dagdag pa doon, humarap sa hukuman ang iba't ibang testigo na nagpapatunay ng pangbabaliwala at pang-iinsulto ni Betty sa asawa. Para naman sa kampo ni Peggy, bagaman sinubukang ni James na sirain ang karakter nito sa harap ng korte, wala silang makitang ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen at wala rin siyang motibo para iutos ang pagpatay. Siya ay simpleng tao lamang na may masayang pagsasama sa kanyang asawa at mga anak at kilala rin itong mabait sa kanilang bayan. Dumating din ang punto na pinakilala ng depensa ang asawa nito at mga anak sa mga hurado na nasa courtroom bawat hearing upang suportahan ito. Maliban pa doon, daan-daang tao ang nagpakita sa labas ng courthouse, hawak-hawak ang mga karatulang Free Peggy Law para lamang ipaglaban ang pagka-inosente ng guro. Sa huli, pagkatapos maipresenta ang lahat ng ebidensya at pagkalipas lang ng 2 araw na deliberasyon, napatunayang guilty sa kasong murder si Betty Wilson, habang ang kakambal naman niyang si Peggy Law ay napatunayang inosente at naakwit sa kaso. Si Betty ay nasentensya ng panghabang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na makatanggap ng parol. Pagkatapos ng kaso, bumalik na rin sa tahimik na buhay niya si Peggy kasama ang kanyang pamilya at nagsabi pa ito sa isang news reporter na sabik lang siyang umattend ng high school football game kung saan cheerleader doon ang kanyang anak. Si James White naman, bagaman ito ay nakipagkasundo sa isang abogado, dahil sa kanyang pabago-bagong statement, nasentensyahan pa rin ito ng panghabang buhay na pagkakakulong para sa partisipasyon niya sa krimen. Si Betty ay nakakulong sa Juliet Tatwiler Prison pa din, na itinuturing na isa sa 10 worst prison sa US. Taong 2006, muli na naman itong nagpakasal sa loob ng kulungan sa isang former Green Beret na nagngangalang Bill Campbell dahil nahumaling ito sa kanya pagkatapos mapanood ang kaso nito sa TV. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi naman lumayo ang loob ng magkapatid sa isa't isa at patuloy pa rin binibisita ni Peggy ang kambal sa loob ng kulungan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.